Umaga po sa ating lahat. So, ang topic natin for today is all about 2 Timothy 3:16 to 17. Yun po yung verse natin. At ang topic natin is about inerrancy. Ano yung inerrancy? So, ang inerrancy po inerrant. Yung Biblia, walang error, inerrant. Pag sinabing inerrancy is truthfulness of the Bible. Yung Biblia, totoo. Walang mali. At mapagkakatiwalaan talaga natin. So, inerrancy refers to the belief of the Bible and is the original manuscript. It's without error in all that it affirms. At napaka-importante na yung Biblia wala siyang error sa lahat ng kanyang ina-affirm, sa lahat ng sinasabi, whether history, science, or theology. The scripture is fully reliable because it is inspired by God. Kinasihan ng Diyos ang Biblia, who is perfectly truthful. This truth assures that the Bible can be trusted in every area of our life. As believers, bilang mananampalataya, we can stand firm of the promises and commands and teachings of God's Word, knowing that it is both completely true and sufficient for our faith and practice. So, pag sinabi natin inerrancy, yung Biblia ay walang mali sa lahat ng sinasabi nito. So, sabi ni Jesus Christ sa John 17:17, sanctify by the truth. Your word is truth. Ang ibig sabihin ng sanctify, linisin, baguhin, araw-araw. So, sa pamamagitan ng katotohanan at salita ng Diyos ang katotohanan. So, ang tanong, ano ba yung Word of God? Yung Word of God is mula sa Diyos. Na kung sinasabi ng ilan na yung Bible ay nakorrupt na at hindi na salita ng Diyos. Nang sinabi ni Jesus Christ, your word is truth, ibig sabihin, wala na ngayon, hindi na available kasi wala ng Word of God. Pero tayo po, bilang isang believers, nananampalataya tayo na pinreserve ni God ang kanyang mga salita. That's why yung John 17:17 extended application at applicable yun sa atin ngayon na nagbabasa ng salita ng Diyos. Sanctify them by the truth. Your word is truth. So, yung unang teaching natin for today is inerrancy applies to the original manuscript. Ibig sabihin, yung inerrancy, yung katuruan, yung doktrina, ay yung Bible ay walang error at walang mali. Ito ay applicable sa original manuscript na sinulat ng mga apostles like Jeremiah, Apostle Pablo, Pedro, Santiago, at sa mga propeta sa Old Testament, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, and even Prophet Moses. At sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 1, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets like Moses, di ba? Like Moses ng Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, though humans spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Even na tao lang sila. Diba? Ibig sabihin, sila ay nangungusap sa pamamagitan ng mga sulat, sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Sapagkat yung pahayag ng propeta, hindi lang mula yun sa kalooban ng tao. Yung kapahayagan ng mga propeta ay mula yun dun sa Diyos. Gabay yun ng Diyos. So, lahat ng kapahayagan ay hindi sa kanila. Mula sa Espiritu ng Diyos. And, kaya narapat lang na pagkatiwalaan natin yung salita ng Diyos. At lahat ng sinulat ni Jeremiah or ng mga nagsulat sa Bible, yung original na lumabas doon sa tinta, yun ay walang error at walang mali. Nagkakaroon lang ng variance or error kapag kinapi na. Pero, wag nating isipin na maliligaw tayo or mapapahamak tayo. Ay, may mali na pala sa Bible kasi ang mali lang naman
ng mga komopya ay mga letters. Mga faithful yan, yung mga nag-copy. Kasi alam nila, that is the word of God. So, at pag kinapyan nila yan, dapat maingat na maingat. Pero dahil tao lang tayo, at kahit maingat tayo, minsan nagkakamali tayo. Di ba minsan tayo nga pag susulat, nagkakamali tayo sa pagsusulat, nagkakamali ng period, ng spelling, ganyan. So, noong unang panahon, yung spelling hindi importante. Kaya nagkakaroon ng variance. But, hindi natin sinasabi na error, but variance. Kasi noong unang panahon, yung mga tao, hindi naman ganun kahalaga sa kanila ang spelling. Hindi katulad ng mga, sa panahon ngayon, talagang kailangan importante yung spellings, diba? Kaya nagkakaroon ng variance, pagkakaiba-iba. And aside from that, yung mga sinulat ng Apostle Pablo, tinatranslate pa ito sa ibang language. Pag English, tinagalog mo, nagkakaroon ng differences. But it doesn't mean na hindi na salita ng Diyos yun. Yung Bible natin, yung Tagalog, dahil Tagalog, ibig sabihin, hindi na salita ng Diyos yun. Kasi Greek yun na sinulat ni Apostle Pablo Yung mga writings niya, tapos translate sa Tagalog. Ibig sabihin, hindi na salita ng Diyos yun. Mali po, salita pa rin ng Diyos yun. Kumbaga, idea sa Greek, tinagalog lang natin. So, inerrancy means also the Bible has no error. Again, pinanghawakan natin na yung 2 Timothy chapter 3, 16-17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, yung mga kasalutan, talagang kinasihan ng Diyos, may santong spirito. And number 3, inerrancy is rooted in character of God. Yung inerrancy, naniniwala tayong walang mali ang Bible kasi rooted ito sa character ng Diyos. Sabi sa Psalm 12:6, the words of the Lord are pure words. Bakit pure words? Bakit dalisay? Kasi yung Diyos natin ay pure. Yung Diyos natin ay banal. Yung Diyos natin ay walang pagkakamali. That's why, yung salita niya walang pagkakamali. Niya, like a silver refined in a furnace of the ground, purified even 7 times. Na 7 ulit na dinalisay, walang kapintasan. Yung salita ng Diyos, pure, walang kapintasan. Kasi yung Diyos natin, walang kapintasan. He is holy and pure. So sabi sa Psalm 119 verse 160, the sound of your words is true and every one of your righteous rules endures forever. Yung kabuuan ng salita ay katotohanan at bawat isa na matuwid na batas nananatili magpakailanman. Kaya paniwalaan natin na ang salita ng Diyos ay mula sa Old Testament at sa New Testament na nakasulat sa Greek, lahat yan pinreserve ng Diyos hanggang sa kasalukuyan. Kahit pa po yan nakatranslate sa Tagalog, nakapreserve pa rin ang salita ng Diyos para mas maintindihan natin. So, application natin sa life, trust God has preserved His Word, discover the heart and mind of God, and live according to the principle of God. Magtiwala tayo na ang Diyos natin, siya yung nangusap sa Old Testament, sa New Testament, sa mga propeta, sa mga apostle, yung kanilang pinangungusap ay naisulat sa Biblia, na preserve sa kapanahunan natin ngayon, na binabasa natin ngayon. Kaya kapag nagbabasa tayo, the Old Testament and New Testament, binabasa natin kung ano yung nasa isip ng Diyos, yung nasa puso ng Diyos. At isipin natin, it's a love letter of God para sa atin, para ingkay tayo. Binabasa natin yung damdamin ng Diyos at dito matutunghayan natin kung ano yung nais ng Diyos na gawin natin, na isa buhay natin, sa isip natin, at isa puso natin. And mas maganda na i-discover natin kung ano yung heart of mind God para sa atin. Live according to His principle. Again, inerrancy. The Word of God is an inerrancy. Pure, walang mali. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.